Yo, Dipunggol at yun, nandito ngayon tayo sa ating reaction video na kung saan nandito tayo sa channel Liban at Kapanig TV at tayo magbibigay ng reaction video lamang. At ito na nga no, breaking news, mautak si Castro, umamin na nilaglag si BBM, na shocked sila dito. At yun, paalala lamang, ito ay reaction video lamang, bahala na kayong maniniwala kayo, hindi. At yun, play na natin. O ang balitang viral at trending ngayon sa mundo ng social media na dapat malaman ng taong bayan. Unti-unti na ngang nagliliwanag ang kadiliman at sa wakas, lalabas na ang mga baho ng mga politikong abusado sa kanilang kapangyarihan at pwesto. Ito ang naging solusyon ng marami sa ating mga kababayan. Matapos nga pumutok ang balitang binasag na di umano ni dating ACT Teacher Party List Representative Franz Castro ang kanyang katahimikan at walang pagdadalawang isip at buong tapang na binunyag na sa publiko na siyang nagpagulat sa sambayan ng Pilipino at palasyo. Gaano kaya ito katotoo mga kapanig? Ating alamin. Pero bago natin simulan ang balitang ito, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe at click the notification bell para mas malagi kang updated sa mga bago naming mga video. At yun na nga mga kapanig, kahit anong pilit ninyong pagtakpan ng buong katotohanan, ay sadyang lalabas at lalabas talaga ang tunay ninyong baho kapag si karma na ang maniningil. Tiyak na ang sakit at iyak ninyo ay hindi mapipigil. Ito ang naging pagbanat ng marami sa ating mga kababayan. Matapos ang pumutok ang balita, ginagawa ngayon ni Franz Castro ang lahat ng kanyang makakaya para lang hindi siya tuluyang makulong at mabulok sa bilangguan. Banat pa ng marami sa ating mga kababayan ay kung umaasa daw di umano si Franz Castro na makakalusot pa siya sa batas, ay dito daw siya nagkakamali. Kasi ayon sa nakalap nating source ay sobrang tibay na mga ebidensyang ipinapakita sa korte. At ito ang naging dahilan kung bakit agad itong nakonvict sa isang korte. Ayon pa sa official report na inilabas ng ang balita ngayon sa kanilang official Facebook account. And I quote, ayaw makulong Franz Castro, nakiusap na baliktarin ang hatol. Sa gitna ng banta ng pagkakakulong, nakiusap sa Dito nga mga kabalits natin, no, ito nga si Franz Castro nga talagang ayaw na talagang makulong umano, no? Dahil talagang wala namang gustong makulong at talagang gagawa ng pamamaraan na takbang, no, upang tuluyang malusutan syempre ang ano pa mga kinakasangkutang kaso rito. Kaya lahat nga ng tila nga ba pakiusap o pwedeng maging mandato na makaligtas o tila nga ba makaalpas dito sa umano'y napipintong pagkakaoblo gagawin naman ni Franz Castro, no. At yun, tuloy pa natin. Sa korte ang kampo ni dating ACT Teacher Party List Representative Franz Castro na baliktarin ang hatol laban sa kanya matapos maghain ng motion for reconsideration sa Court of Appeals. Ito ay kasunod ng desisyon ng Court of Appeals na ipinagtibay ang hatol na guilty laban kina Castro at dating bayan muna representative sa Toro Campo at ang parusang 4 hanggang sa 6 na taong pagkakulong dahil sa paglabag sa RA 7610 o Special Protection of Children's Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Sa kanilang motion, hiniling ng depensa na muling suriin ang batayan ng hatol at ibalikwas ang desisyon ng Court of Appeals. Nag-ugat ang kaso sa Solidarity Mission noong 2018 sa Talaingod, Davao del Norte kung saan inakusahan sina Castro at Ocampo kasama ang 17 iba pa na umano'y humahawak ng 14 na menor de edad nang walang wastong pahintulot ng mga magulang o autoridad. Ayon sa naging pagtingin ng hukuman, giit ng depensa, may mga konteksto at ebidensyang dapat muling timbangin ang korte at nararapat umanong baliktarin ang hatol upang maiwasan ang pagkakakulong batay sa kanilang interpretasyon sa batas at pangyayari. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, yan ang napalamo. Ang yabang nyo kasi, nasa poder pa kayo. Marami na kayong pinakulong na research person. Ngayon kayo na ang ikulong. Magmakaawa kayo. Legit yan. 6 years imprisonment, korte na ang nagdesisyon. Ma'am, magpalamig ka muna sa loob. Convicted na, nakiusap pa. Hindi pa kulong, baliktarin pa. Samantalang si BP, sus walang katapusan ang pagbintang ng kasalanan. Accept the punishment. Ginawa nyo yan kasi nga ang yayabang nyong komunista pala kayo. Kaya ang gawaing hindi tama ay may hangganan. Unfair na nga yung mga member nyo nagpapakahirap mamundok
kayo naman nagpapakasarap sa labas. Kapag hindi yan ikulong, patuloy yan maghasik na lagi. Maraming bata ang mamamatay. Kaya utang na loob, ikulong nyo na yan. Ano gustong baliktarin kung ikaw kaya ang baliktarin ng patiwarik? Kung hindi ka ba naman gunggong, maraming kabataan ang sinasayang nyo. Ang mga pangarap nila, di wala ngang makakain sa tamang oras. Di nga makatulog ng maayos dahil sinasanay nyo sa bundok. Dahil sinusunog nyo ang mga isip ng mga kabataan. Ikayong mga gahaman, kayo naman ang paldo-paldo pera, kaya nasa mabuting kalagayan kayo. End Good quote. news po ngayon kahit po papaano may paisa-isa na po, no? Kanina po pinag-usapan natin, mayroon na pong active na mataas na tungkulin o mataas na opisyal ng AFP na hindi na po nakatiis at hayagan na pong bumitaw, no? Hayagan na pong nagsabi na ayaw niya ng suportahan o wini-withdraw niya na yung suporta mula po kay BBM. Hindi raw po karapat-dapat na suportahan dahil ano ba yung Ito nga yung tila nga ba no, pag-withdraw ng isang mataas na opisyal na kung saan talagang pagbawi ng suporta dito nga no kaya PBBM na tila nga ba umano hindi na kinakaya yung nagiging pangyayari ngayon lalong-lalo na no, sa ating bansa na tila ba itong opisyal na to naaawa na rin no sa lagay ngayon ng ating bansa kaya ito na nga yung nagiging tila nga ba hakbang upang ipakita no yung pag-withdraw o yung pagkundina lalong-lalo na sa mga nagaganap na korupsyon ngayon no sa ating bansa. At yun tuloy pa natin. mas maganda yung salita niya na mismo no? Binawi ang suporta nito ni Kernel Mangaw na konsensya po. Ngayon naman po isang pari po, proud na proud tayo, no? So hindi na po lumalaganap na rin po ngayon sa mga kaparian, na panahon na po. May mga nagsasalita na po ng pari. Particular po, ito po, isang bishop to, no? Bishop po ng Balanga, Bataan. Mabuhay kayo dyan sa Balanga, Bataan. Maraming salamat, Bishop, na nagsabi po na mahiya naman kayo. Nananawagan po siya na bumaba na ng pwesto ang mga magnanakaw, no? Ako po. Ito nga no, may mga kaparian na rin na tila nga ba nagpapahapyaw o nagpapababa na rin umano sa mga magdanakaw o sa mga mandarambong ngayon sa ating bansa. Na itong mga kaparian na to naaawa na rin sa kalagayan ngayon ng ating bansa, no? At yun tuloy pa natin. Particular, ang tinitignan ko po rito, sino po ba yung dapat bumaba ng pwesto? Ito po ina-address niya rin sa ating mahal na Pangulo. Mahal na Pangulo, mahiya naman daw kayo. No? Bagamat walang binabanggit si Bishop, kasi alam niyo po, lahat po ng opisyal ng pamahalaan, nakabatay po yan, yung pagtatanggal po dyan, nakabatay po sa Pangulo ng Pilipinas. Kaya isa po ang target nito. For the first time po, may napakalakas. Yang mga bishop ng mga taga Maynila, yang mga pinuno ng mga bishop, mga sikat na mga kardinal, mahiya po kayo rito sa bishop ng Balanga. Siya lang po ang nakakaintindi sa sentimiento ng mga tao. Ang dami po nakikinig sa kanyang homily dyan po sa piyesta ng Nazareno. At nagpalakpakan po at naghiyawan nung sinabi po ni Bishop na karapat-dapat ng bumaba sa pwesto. Ibig sabihin, saan man dako ng Pilipinas, isa lang po ang panawagan na ng mga tao. No? Umupo. Bumaba na po sa pwesto ang mga nararapat. Boying Rimulya, umani po ng matinding batikos ang kanyang sinabi na pinaiimbestigahan na sa NBI. Yung mga nagpapakalat po na siya ay na ospital o siya ay nakasama na ni Akop dahil eto po umani po siya ng katakot-takot na batikos sa mamamayan, sa totoong mamamayang Pilipino. Ang dami kasi nagke-claim ng mga mamamayang Pilipino. At sa mga kabataan naman po, nalulungkot po tayo, no? Nalulungkot tayo na nasasayang po yung buhay ng mga estudyante. Sana matapos na po tong
paglaban, lumalaban po tayo sa gobyerno, hindi po sa paraan na ginagawa nitong mga sa kasawiang palad, mga estudyante po, no? Ito pong mga Ito yung talagang nabibiktima umano ng mga NPA, no, na kung saan yung paglaban sa gobyerno na nagiging resulta talagang pagkawala ng buhay o pagkasira ng kinabukasan ng mga kabataan, na isa to sa dapat mapigilan, no, talagang tuluyang mawakasan din, no, na hindi natin alam kung paanong solusyon ang gagawin sa umano'y talagang tuluyan ng pagputol, no, sa umano'y nagiging kartada nitong mga NPA, lalong-lalo na sa mga kabataang estudyanteng nahihikayat nilang umakyat sa bundok at doon nga talagang ginagawan ng kung ano-anong magic na salita o mga umano'y pambubudol dito nga, no, sa mga kabataang nagiging resulta talagang biktima ng mga umano'y ganyang gawain o talagang maling adhikain, no, sa paglaban sa ating gobyerno. O tila nga ba hindi maubos-ubos o mamatay-matay ito umanong mga NPA na talagang nagnanais na mag-take over dito nga, no, sa ating gobyerno. At yun, tuloy ba natin? insurgent, yung mga taong gustong pabagsakin ng gobyerno sa pamamagitan po ng armas. Kaawa-awa po yung mga biktima dahil nasasamantala po yung mga kabataang estudyante na very idealistic. Alam niyo po yung pagiging kabataan, napaka-idealistic niyan, pero sayang po ang buhay. Hindi na po nila naranasan na magpamilya, hindi na nila naranasan. Samantalang yung mga matataas po ang posisyon sa, aminado po sila na meron pa tayong nabalitaan, di ba? Sino na nga yung dating congressman ng bayan muna na nagpapaaral ng anak sa Europe, di ba? Tapos etong si Teddy Casino, De La Salle, ang mga nagpapaaral sa De La Salle University. Hindi si Teddy Casino, meron pang isang nagpapaaral. Teddy Casino, De La Salle lang Ayun, si Sarate. Di ba? Tapos eto yung mga aktivista na sa iba't ibang paaralan na biglang mababalitaan na lang ng magulang. Siyempre, magpapaalam lang yan ng and alang na masabihin nila, ma, di ba? Punta muna kami rito. Makikipaglaban lang muna kami para sa bayan. Nakakaawa po kasi hindi na po nila nakita yung future. Dami na pong namatay sa napakahaba na po. Nagsimula sila, halos kaedad ko po yung nauna lang sa akin ng 1 taon, 1968. Yung grupo na yan, nagkandamatay na po yung mga naunang leader. Nariyan pa rin po, mga kabataan pa rin po. 57 years nang lumalaban sa pamahalaan. Sana po makamit na ninyo kung ano man yung ipinaglalaban nyo. Nariyan na, marami na kayo, may avenue na po para sa lutasin ang mga problema. Di po ba? May mga nananalo sa inyong mga congressman na mga, wag nating sabihin, kasi sabihin ng mga yan, mga red tagging, di po. May mga nakakaunawa sa inyo na nagiging congressman. Pwede po nilang isulong yung mga gusto nyong ipaglaban. Sana po yung mga kabataan natin, no? Mga magulang, alam niyo naman kung saan napupunta yung mga anak ninyo. Gabayan po natin sila ng pagmamahal. Okay, punta na po tayo rito sa mga issues. Lang ako kasi sayang yung buhay, no? Sayang yung buhay talaga. Nakakapanghinayang. Kita niyo yung no? May nakita akong picture. Yung picture ni Ko, yung kabataan party list na napakaganda ng itsura, na pangsona yata yung suot. Tapos yung nahuli na nagtatago sa may hukay. Ang layo no? Ang layo ng itsura nila. Grabe. Kaya, yun lang. Parehong naging aktivista. Pareho ng pinagdaanan. Yung isa naging congressman, yung isa naroon na naipit. Kaya medyo nakakaawa kasi ilang taon lang sila. Siguro mga 20 anyos, 21, 22. May anak ako, di ba? May anak ka na kabataan ngayon, no? Okay, mga kapatid, punta na po tayo rito sa mga tunay na issue.
so much for, alam nyo, wala pong, ano riyan, no? Wala po tayong pwedeng masisi na, sisisihin nyo ba yung bata, ano yan? Sisisihin nyo ba yung mga yan, nadala po yan ng, anong tawag doon, ng, alam nyo, sa tingin nila, tama yung pinaglalaban nila, Ilagay nyo yung sarili nyo sa kanila. Sa tingin nila, tama yung pinaglalaban nila. Tama rin yung sundalo, di ba? Dahil, kaya, eto na lang po, wag na po yung ideology kung saan ang tama. Kasi hindi kayo mananalo dyan sa husay ng, pagpalagay na natin. Pero tignan nyo po kung gaano kayo kalugi. Ang mga sundalo natin, sa mga kabataan po, no? Ang mga sundalo natin, gaano katagal nag-training yan. Kaya nga. Yan po ang kanilang trabaho. Di ba? Yan ang trabaho ng mga kasundaluhan natin. Gaano po kayo lugi? Kumbaga sa boxing, professional boxer yung mga kalaban nyo. Tapos kayo, ngayon pa lang kayo hahawak ng gloves. Yun lang po, yun lang. Maraming pong paraan ng paglaban. Kami po, lumalaban tayo ngayon, di ba? Tayong mga Duterte supporters, lumalaban po. Pero marami pong, hindi po namin sinasabi na safe tong gantong paglaban namin. Pero, nakakaawa kasi, naawa ko sa mga estudyante. Nakakaawa ko. Naaawa ko sa mga estudyante natin. Parang yun nga, di ba? Sa pagitan ng sundalo at saka nyo, very obvious Firepower, tapos training. Ang layo po ng training nyo. Ang training po ng mga estudyante sa classroom. Tapos yan, namulat sila. Yung termino nila, namulat sila sa dyan po sila Kasi talaga namang may corruption. Siyempre, pag sumama ka dyan, di ba? Tama naman yung pinaglalaban nyo hanggang palalim na kayo, palalim na sila. Tama po yung pinaglalaban. Okay po lumaban, wala pong problema. Kaya lugi kayo Di ba? Lugi kayo firepower. Lugi kayo sa training. Nakakapanghinayang ang buhay at maraming matatalino dyan sa mga bata na yan. Ano kaya kung graduate kayo, naging bahagi kayo ng society, di ba? Nakatulong kayo, naging mga mambabatas kayo, ang gaganda ng batas na pwede nyo isagawa, naging mga abogado kayo, marami kayong maipagtatanggol na mahihirap, no? Naging doktor kayo, marami kayong magagamot na mahihirap. Yun yun yung nakakapanghinayang. Wala po hindi ko po kino-question kasi mahirap pong questionin yung paniniwala rin nila Pucha, tayo nga, sasabihin ba natin na ano ang moral ascendancy natin sa kanila na wag silang lumaban sa pamahalaan? Tayo nga nagpaprotesta Kaya lang, yun na lang, no? Pwede naman di ba? Pwede naman kayo magprotesta. Pwede kayo sa kalsada araw-araw. Sana may limit. Sana nilimit nyo. Anyways, nakakapanghinayang nga. Baka maging mahusay pa kayong leader. Marami po sa mga student leader noon, araw. Yan, nakikita natin sila Mike Defensor, mga student leader yan Sila Erin Tanyada, mga student leader. Yung ibang hindi ko na nakikita na student leader, hindi ko na alam kung saan na napunta. Sige ko Pangilinan, student leader yan, di ba? Pwede kayong maging magkaroon talaga ng say sa society. At naudlot, no, yung napakabata nyo pa para. Okay, anyways, punta po tayo rito. Matatalino po, wala naman pong mga taga-state university na mahina utak. Hindi ka naman papasa sa mga state university kung ikaw ay bugok. Okay, punta po tayo rito sa malitang malita. Ito po ang masakit, no? Kanina natuwa po tayo dahil may isang kernel na nag-withdraw ng suporta kay BBM. Na hindi dapat suportahan si BBM, pero patuloy po siyang sumusuporta sa AFP at saka sa Constitution. Ako, tama naman yun. Kaya nga lang, dahil active duty siya, ayon din kay General Pokis, mahirap talaga dahil paano mo, yan nga po, kaya inaabangan natin ano kaya gagawin sa kanya, no? Kaya dito kay Colonel Odi Mungaw. Ngayon po,
alam na po natin yung ginawa sa kanya, sinibak po sa pwesto matapos umano'y bawiin ng suporta kay Marcos. Yan, kinumpirma ng mga opisyal ng militar na tinanggal na sa tungkulin ng Philippine Army officer na si Colonel Odi Monggao matapos umano'y magpahayag ng pagbawi ng suporta kay Pangulong Marcos Jr. Ayon sa ulat, nilagay si Colonel Monggao na commander ng Training Support Group sa ilalim ng Training Command TRACOM sa attached and assigned AU status sa direktiba ni Lieutenant General Antonio Navarrete, Commanding General ng Philippine Army. Okay. So, ayon po sa paliwanag ng tagapagsalita ng Philippine Army, ito po, no, Colonel Odi Monggao was immediately relieved from post and put into AU status. Ano ba AU? Attached and assigned. So, wala po siyang hawak ngayon, no? Tinanggalan po siya ng trabaho ngayon. Sinibak po siya sa kanyang hawak-hawak na pwesto. Dahil na rin po para maimbestigahan itong si Monggao sa kanyang mga ginawa. Okay. Nauna nang naiulat na nag-post si Colonel Monggao sa social media ng pahayag na binabawi niya ang kanyang personal na suporta sa Pangulo. Sinabi rin ng Philippine Army na maharap si Colonel Monggao sa kasong administratibo at maaari ring isailalim sa court martial. Yan po. That's the ano na nga? Yan ang kabayaran. Magkano kasi mag-English ba to? Yan po ang kabayaran, no? Sa ginawa po ni Colonel Monggao. Ayan. Pero ganun pa man, siguro hindi niya na matiis, no? Siguro hindi niya makaya na habang sila totoo dangerous. Biruin niyo, sila po yung nakikipaglaban sa mga kaaway ng pamahalaan. Yan naman po mga enkwentro na yan. Both sides po yan. Pareho pong Pilipino yan. Both sides po pwedeng malagasan dyan anytime, di ba? Tapos makikita mo, no? Ikaw na yung buhay mo ay laging in danger dahil sa trabaho, nature ng trabaho mo. Tapos makikita mo na yung mga tao sa gobyerno walang habas, no? Talagang walang awat po eh. Talagang parang piyestang-piyesta yung pagnanakaw eh. Kaya siguro hindi niya na kinaya, gusto niya maging halimbawa sa mga kasama niya na ito yung sinumpaan natin eh, di ba? Ang sinumpaan natin protektahan, to serve and protect. Di ba? Sino ba yung pinagsisilbihan pa natin? Kung talagang magiging stricto sila, ito ba yung sinusuportahan natin? Yung pamahalaan na punong-puno ng mga magnanakaw? O etong mga tao na ninanakawan nitong pamahalaan? Kung talagang hindi naman po simpleng mga tao yung mga opisyal na yan, no? Talagang mataas po masyado yung kanilang konsensya. Mataas po masyado yung kanilang yung pananaw sa lalo na kung hindi ka sanay sa pagnanakaw. Siguro yung mga sanay magnakaw, kaya nilang tiisin na nagaganap tong malawakang pagnanakaw, maglilingkod pa rin sila sa mga magnanakaw. Pero yung mga katulad ni Odi Monggao, Colonel Odi Monggao, ibang uri po na nila lang tong mga to, no? May mga prinsipyo. Yung mga prinsipyado, hindi po nila matitiis. Kahit na ano pa po ang mangyari sa kanila. Ganun talaga eh. Isipin nyo, di ba? Kung tayo mag-iisip, marami sa inyo mag-iisip, bakit hindi na lang niya hintayin na hindi na lang niya hintayin na magretiro siya, tsaka siya bumanat ng bumanat. Baka late na po yun sa tingin niya. It's now. Mas may impact po yung active ka eh, di ba? Mas may impact yun kasi is either makaka-inspire ka or maaawat mo tong mga magnanakaw na teka muna. Pag-isipan natin to, kung may isang aktibong kernel na nag-withdraw ng support, malamang sa malamang itong mga tao na to, malamang sa malamang yung mga tauhan nila
marami sa mga kasundaluhan katulad niya mag-isip. Ito nga yung mahirap ng mga kabalits natin na kung saan sa pagbibitaw nga ng sa pwesto ng isang mataas na opisyal maaaring may mga talagang susunod pa na maaari nga maging hakbang ang mga hawak o talagang nagiging talagang nais sumuporta sa ginawang hakbang no ng mataas na opisyal na to o nito ni Kernel nga na kung saan patuloy nga sa tila nga ba nais na talagang tumugon no sa panawagan patungkol no sa ating Pangulo nga. At yun, tuloy pa natin. Mga kapatid, alam niyo po, minsan, di ba, bakit hindi natin binabanggit yung ibang termino? Sumusunod naman po tayo sa aking, sa aming, alam niyo naman na yung mga sinasabi ko eh. Minsan inaawat namin magsalita ng mga salitang ganon kasi meron po kaming pamantay, tawag doon? Community guidelines. Sa amo ko naman na si YouTube. Kaya, once na nagsalita po kasi kami ng mga ayaw ni YouTube, katulad nung naalala nyo, para lang po maunawa, bakit hindi mabanggit ni Badong yung mga, bakit hindi niya sabihin yung mga, kasi po sumusunod kami sa kaya YouTube. Naalala nyo yung diniscuss ko, nasarapan ako sa pagdidiscuss kay Donald Trump. Yung paglusob ni Donald Trump. O, yun po yun. Ganun po. Violation yung inabot ko ron kasi, di ba? Kaya yung mga ayaw nila, yung mga termino, iniiwasan po natin sabihin yan. Alam niyo naman na yung matinutukoy ko eh. Yung sinasabi ko mga grupo na yan, yung mga makakaliwang grupo, alam niyo na po yun, hindi na po kinakailangan i-specify. Para mabuwas-buwasan naman yung mga violation natin. Sa community standard yan ng YouTube. Okay. Pero ito po, dito po ako nasisihan, natutuwa po talaga ako kasi pakiramdam ko nawala na yung mga cardinal sin, no? Nawala na yung mga tao na maasahan natin na lumaban. Nung nawala po si Cardinal Sin, ang mga pumalit sa kanya talagang wala nang pakialam no? Wala na silang pakialam sa nagaganap sa lipunan. Kasi hodang magnakaw ng mga tao, parang unlike nung panahon ni Cardinal Sin, alam mo na may sandalang ka sa simbahan Dito po, yung mga pumalit kala Cardinal Sin, wala nang pakialam Ang gusto na lang nila, magsipsip sa Roma Magsipsip sa Papa sa Roma. Nakalimutan na nila yung tungkulin nila rito sa Pilipinas. Na maging isa sila sa mga puwersa na tututol sa mga pagnanakaw. In fairness po kay Cardinal Sin, kahit identified masyado yan sa mga dilawan, in fairness po, si Cardinal Sin talaga nangunguna sa Si Cardinal Sin talaga at least nanguna dun sa mga paglaban-laban sa mga magnanakaw. Oh, 'di ba? Yung tatay ni Marcos, yung tatay ni Bibi, kalaban ni Cardinal Sin. Ngayon yung mga kaparian talagang wala nang pakialam Yun lang. Ito yung mga magnanakaw, ang binabanatan mga Duterte. At yan nga mga kadipunggol no, yung nagiging pagpapahayag ukol nga no sa talagang pangyayari o nagiging issue ngayon sa ating bansa no patungkol dito sa mga talagang pagbibigay hakbang no sa nagiging panawagan laban nga dito nga no sa ating presidente na kung saan patuloy at patuloy na dito itinatalakay ni Badong Aratilis yung mga nagiging kamalian o mga nagiging hakbang sa ating bansa na hindi na nga tama at may mga nagwi-withdraw na nga ng suporta ukol nga sa ating Pangulo na kung saan naaalarma na rin syempre yung mga kawatan no, sa ating bayan na kung saan nararapat lamang na maparusahan na tuluyang ang maalis sa kanya-kanyang pwesto ito umanong mga kawatan o mga mandarambong no, sa ating bansa. Kung sino man talagang tuluyang dapat itong mabigyang hakbang na o tuluyan ng mawakasan no, dahil marami na ring nananawagan at mga panawagan ukol nga sa nagaganap na hindi maganda at talagang pagkawat nga no, sa ating pondo o yung nagiging tila nga batalamak na korupsyon no, sa ating bansa. At iba pang mga patungkol mga pahayag at mga pagtugon dito no. At kayo na lang bahala nga magkomento no, na nais nyo pa i-komento patungkol dyan. At yun muli syempre nagpapasalamat tayo dito sa Banat Kapanig TV. At yung kadipunggol hanggang sa muli natin pagkikita.